Ako urong dito, and I said I would stake my honor, my life, and even the presidency. Hukong ng pagbabago, hukong ng pagbabago, pag-asenso, hukong ng pagbabago, hukong ng pagbabago, katawan ang nasayo. Dalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Tutok, Erwin Tulfo. Burning hot issues. Inside scoop from reliable sources. Straightforward opinions and commentaries. No holds barred. Tutok, Erwin Tulfo. Walang kontrobersiyang binalalagpas. Walang personalidad na inaatrasan. Tutok, Erwin Tulfo. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Warning, this program is habit-forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Ay magandang umaga, people of the Philippines, at sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibayong dagat. Kayo man ay mga OFW dyan, immigrant o anuman ang inyong. Noong Biyernes pa, nag-aalburuto ang mga oposisyon. Noong Biyernes pa, nagngangaw-ngaw si Pinoy. Noong Biyernes pa, yung kanyang mga, at Sabado, yung kanyang mga galamay. At saka yung 8, Diretso Zero, ay nagngangawa. Sus Maria Josep, ginagamit lamang itong anniversary sa kanilang mga kalukuhan. Magalit na sa akin na magalit. Pero pare-pareho naman ho tayo nandyan sa EDSA people power na yan. Kaya wag na ninyo akong paglulukuhin. Oo, nagpapasalamat tayo. Kaso nyo, binabaliktad ho ninyo yung diwa ng EDSA, demokrasya. Sus Maria Josep, kalayaan. O hindi nyo po pwedeng sasabihin na wala tayong demokrasya ngayon, wala tayong kalayaan ngayon dahil kasinungalingan ho yan. Kalukon! Katarantaduhan din. Kaya kung sasabihin yung pagsikil sa malayang pamamahayag, oy, ang daming broadcaster, ang daming mga dyaryo, bakit bukas pa yung mga dyaryo, radyo, TV ng mga dilawan? Yung mga dyaryo, alam nyo na dyan. Unang-una dyan, yung Rappler. Yung mga telebisyon at radyo ng mga dilawan. Bakit nagbukas pa rin? At patuloy na binabati ko sa Pangulo kung wala ng kalayaan sa pamamahayag. Demokrasya? Wala bang demokrasya? Bakit tuloy-tuloy ang rally dyan kaliwat kanan? Pagsusunog ng mga EPG ng Pangulong Duterte. Pagbati ko sa Administrasyong Duterte. Walang demokrasya? Kaya kalukuhan ninyong utot nyong blue. Sasabihin nyong wala na patutunguhan itong ating bansa, papunta na sa basurahan. Paano na pupunta sa basurahan? Kita ninyo yung mga hindi nagawa ng ilang pangulo simula kay Corazon Aquino hanggang kay Benigno Aquino III. Hindi nagawa.
ang napakasimpleng paglilinis sa Manila Bay na yan. Napakasimple ha. Hindi pa ginagamitan naman kung ano-ano yan. Nagsabi lang ang Pangulo sa DNR, linisin ho ninyo yan. At pagkatapos maraming dumating na volunteer, dinalinis ang Manila Bay. Nalinis ang Baseco Compound. Ayun, akala mo resort. Hindi nagawa ni Corazon Aquino yan. Correct ka dyan. Hindi nagawa ni Fidel Ramos yan, ni Estrada, ni Gloria. Lalo na ni Benigno Aquino. Oh, napakasimple. Paglilinis ng Manila Bay. O yung pag-rehabilitate sa Boracay. Sus Mariosep. Hindi mga nagawa ng ilang pangulo, nagawa ng mamang ito na sinasabi ninyong diktador. Sus Mariosep. Sabi nga ng ilan, diktador na kung diktador. Eh kung ganito naman pala ang diktador, kaya linisin ang ating bayan. Diktador na kung diktador, kung kaya namang ibigay ang libreng pagpapagamot sa lahat. Diktador na kung diktador, nakakapagpagawa ng mga tren, ng mga modern transport. Diktador na rin kung diktador. Na tanging pangulo lamang na sinabi ng iba, hindi makakapagpaaral ng mga Pilipino sa college. Diktador na kung diktador. Sino bang pangulo ang nakapagpaaral yung pre-college tuition? Sino? O si Pinoy, hindi nga diktador, pero nagawa ba ng inyong pangulo? Sige, atras tayo kay Gloria, nagawa ba? Kay Erap, nagawa ba? Sabi, Erap para sa mahirap, nagawa ba? Fidel B. Ramos, nagawa ba? Corazon Aquino, yung sinasabi ninyo na santa, nagawa ba? Wala, di ba? Hindi naman nagawa. Oh, sus Mariosep. Itong diktador na sinasabi nyo, bastos sa bunganga, babaero, pero nagawa. Ayan ho pinagkaiba ng isang diktador sa hindi mga diktador. Now, diktador na nakapagpalinis ng Manila Bay na ngayon ay siniswimingan na ng mga tao, bagamat marumi pa, pinagbabawal pa ho yan. Diktador na kung tinagurian, pero nakapagpalinis ng Boracay. Diktador na rin. Pero tanging pangulo lamang ngayon ay libre na pagpapagamot ng kahit sino, pati basurero. Kahit walang kontribusyon sa PhilHealth, baka pagpapagamot na. Diktador na kung tinagurian. Tinagurian diktador, pero sinong pangulo ba ang nakapagpalibre sa mga estudyante na hindi na magbabayad ng tuition fee? Diktador na isauli yung Balanggiga Bells na panahon pa ng Amerikano noong 19 kopong-kopong na ibalik, ayaw ibigay ng Amerika. Diktador na rin kung diktador. Yung build na yan, yung mga train na yan, yung mga subway, mga kalsada. Diktador na kung diktador. Na sinabi nung nakaraang Pangulo, papasagasa sila. Kapag hindi nagawa yung tren, hindi pa rin napapasagasa ang buang. O buhay pa rin hanggang ngayon yung mga iho de puto. O kaya nga, sasabihin ninyong EDSA people power, ha? Bumabalik tayo sa dati, sa diktadorya. Bumabalik tayo sa martial law. Ako bayan naniniwala ako sa adhikain ng EDSA, pero wag ho natin baliktarin at baluktutin ang diwa ng EDSA dahil pare-pareho tayo nandoon. Wag niyo ako paglulukuhin. Kayo, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, ako nagko-cover noon. Nasa kolehiyo ako, kaya titigil yung mga katarantaduhan ninyo. Sus Mariosep, sasabihin yung diktador itong mama na ito. Wala nang ginawa. Ano walang ginawa? Buksan ninyo mga paningin ninyo, mata ninyo. Kasi kahit na anong gawin ng mama, kung pinipikit ninyo mata nyo at sarado ng tenga ninyo at utak ninyo, talagang walang mangyayari. Pag-uusapan ho natin yan, bayan, kailangan ho salita ng salita, inoobserbahan ko simula nung Biyernes, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, palitan ng salita, itong noy-noy na buang, na abnormal, sasabihin, bumabalik na ho tayo sa pagiging diktador. Bumabalik na ho tayo sa martial law. Hindi ka nga nag-martial law, buwisit ka. Wala naman nangyari sa bayan natin. Hindi ka nga diktador, ulupong ka. May nangyari ba? Hindi ka nga diktador, pero ilangan namatay na sundalo yung Mama Sapano.
na para kang isang bakla na ayaw mong aminin na ikaw may kasalanan na responsibilidad. Anak ka ng pusit. O yan ang diktador. Puro kayo diktador ng diktador. Diktador na. Pero ito ang diktador na maraming ginawa. Sabi nga nung isa sa Facebook, kung ganito ang diktador, bubutuhin ko yung mga susunod pang diktador. Ako din ho Maski na ilang pang Duterte na diktador ang dumaan dyan, bubutuhin ko rin. Sasabihin ko sa mga anak ko, butuhin ho ninyo yan, diktador na yan, mga iho, mga anak, mga iha. Dahil yan, diktador na yan, magpapaginhawa sa ating buhay, sa ating bayan. Hindi nga kayo diktador, putragis kayo, pag nanako naman ang ginawa ninyo. Itigil mo na nga yung bunganga mo, Benigno Aquino. Nakakapagod na, sapatusin ko yung bunganga mo. Sisingit pa itong sino ba yung Julio sa pangalan ng senadora na laos na hindi naman kilala? Sino yun? Si Samira Gutok Tumawis. Ay, Diyos ko po, kaya pala wala itong... may ganun pala. Nasa, pang-ilan ba ito? 36. Diyan na lang siya, manatili siya sa 36. Takay mo ba naman tinira pati mga DDS? Yung Duterte diehard supporter. Oy, DDS, pag hindi kayo sumama dito sa People Power, wala kayong mga kwenta. Kung hindi ka ba naman boba, isa ka pang sandamukal na boba, kagaya ka ng abnoy na amo mo si Pinoy. Bakit mo pipilitin yung tao kung yung tao hindi siya naniniwala doon sa adhikain ng EDSA? Maaaring hindi pa siya pinanganak kaya hindi niya alam. O kung alam man niya pero hindi na siya naniniwala. Dahil puro dilawan na yung pumupunta dyan sa People Power EDSA na yan. Bakit mo pipilitin? Bakit mo sasabihin walang kwenta yung mga DDS na ayaw pumunta dyan? Para kang napakarami mong nagawa sa buhay Ngayon ko nga lang narinig yung lintik na pangalan mong Sumira Gutok, walang utok. Maiyak sa balat mo. Ano pangalan ng hayop na yun? Samira. Tama lang na huwag ka manalo. Tama lang, maski na magpasurvey ilang beses. Kahit siguro ikaw, yung pamilya mo magpasurvey, hindi ka papasok sa top 12. Sigurado. Magpa-survey ka niya sa Marawi, hindi ka papasok sa top 12. Yan pag-uugali mong kabastusan. Pipilitin mo, hoy, mabuti na lamang hindi ka magiging senador dahil pag naging senador ka, ang hinayupak ka, mas lalong ikaw ang pinaka-numero 1 example ng number 1 na diktador. Pipilitin mo yung tao na pumunta dyan sa People Power. Pag hindi pumunta, sasabihin mo mga walang kwenta. Hoy, may karapatan. Nasa ilalim ng konstitusyon yan. Freedom of expression, freedom of movement. Kung ayaw nilang pumunta dyan, wala kang magagawa, gaga. Correct ka dyan. Natural. Bakit mo pipilitin? Ayaw nila. Mas gusto nila manood na lang ng sine, pumunta sa mall. Dahil hindi sila naniniwala ngayon sa mga ipinaglalaban ng dilawan dyan sa People Power EDSA na yan. Kahit ako, nung EDSA 1 to pumunta pa ako, 3, 4, 5, ay Diyos ko po naman, hindi na. Wala nang katurya-turya. Lalo nang umupo si Pinoy. Every time nagkaka-EDSA anniversary, nagtatai ako, walang biro. Kanina, madaling araw, 4, nasa banyo na ako. Mayroon akong diarrhea. Tuwing, walang biro. Tuwing ganitong petsa. Parang 7 years na. Lagi ako natatay. Simula nung pumunta si Pinoy. Kaya lagi ako may diatabs sa baon Amang, i-ready mo yung diatabs ko Hindi pa gumagaling ko Kaya kalukuhan yung mga pinaglalaban ninyo, buisit kayo. Wala namang katuturan yung lintik na pinaglalaban ninyo. Magalit na kayo. Parang hindi ko nakita dyan yung singer na laos, sino ba yung matanda? Yung sa, ano ba yun? Ano ba yung grupo niyang hiking? Sino nga yung kumag na yun? Jim Paredes. Yun, yung matanda na yun. Jim Paredes, parang tahimik. Mabuti na, huwag natin hanapan. Tsaka si Juan, si Trillanes, parang hindi ko rin nakita. Nandoon ba? Wala. Baka nagkukuan. Nagpapa-manicure yung dalawa, si Trillanes at Jim Paredes. Mamaya hindi pa ako tapos. Hindi pa makinig kayo. Makinig kayo mga dilawan. Sawang-sawa na ako sa bunganga ninyo simula pa nung Biyernes. Lalo ka na Pinoy. Tira ka ng tira. Akala mo napakarami mong nagawa ng administrasyon mo.
Ang dami mong sinayang, hindi sinayang na buhay, kundi ang dami mong sinayang na oras. Sasabihin mong walang mahirap kung walang kurap. Ulol mo. Lahat ng mga tao mo yumaman. Tigilan mo ako. Mga pautot mo dyan. Ngayon, salita ka ng salita. Sasabihin mo na babalik tayo sa martial law. Babalik na mga diktador. Kung diktador ang mama na ito, lalong mamahalin ng tao. Dahil diktador nga, pero maraming nangyari sa bayan. Umayos ang bayan. 360 degrees ang inikot. 360 inikot ng bayan. Ibig sabihin, maraming pinagbago. At pag-uusapan din ho natin yan. Sabi nga ng Pangulong Duterte kahapon, nagawa niya na halos lahat ng ipinangako niya. Totoo naman. Nangako siya na magkakaroon ng libreng edukasyon. Ayan na, di ba? Yung Pre-Education Act. Sinabi niyang libre na ang pagpapagamot ng lahat ng Pilipino. Nandiyan na yung Universal Healthcare. Yung sinabi niya na patuloy yung Pantawid Pamilya Program, tuloy-tuloy naman na. Yung sinabi niya, lalagyan na napakarami mga kalsada at tulay ang buong Pilipinas, pagdudugtong-dugtungin niya. Ongoing ho ngayon, di ba? Ano pa? Sinabi niya, papatayin ko lahat ng mga adik. O, nangamatay na, di ba? Ilang libo na. Kulang pa. Kulang pa. Oh, nangyayari na. Ang hindi niya lang nagagawa ngayon, yung sinabi niya rin, yung balang gigabells. Ibabalik niya. O, naibalik na. Ang hindi niya lang daw nagagawa ngayon yung masolusyonan yung traffic sa EDSA. Bakit? Ayaw siyang bigyan ng emergency power ng Kongreso at Senado. Ayaw siyang bigyan ng emergency power. Pag may emergency power kasi Pangulo, magagawa niya yung mga gusto niya para dyan sa EDSA. Ayaw bigyan ng mga mambabata. Hindi natin malaman kung bakit. Sus Maria Josep. Anyway, bayan, yan po ang mga pag-uusapan ho natin. Nako, punong-punuhot, hitik na hitik itong ating programa ngayong araw. Kaya diyan lamang ho kayo. Ay, mga dilawan, makinig. Binigno Aquino, makinig ka, ha? Samira Gutok, Tamawis, ano yan, Talawis, anong pilihan doon? Tamawis, makinig ka, ha? Yang kabubuhan yung pareho ni Pinoy, makinig kayo. Pag untugin kong ulo nyo para magkalaman yan. Salita ka ng salita. Pag hindi kayo sumama dito, wala kayong mga walang hiya kayo. Sino ka magsasabi na walang hiya yung mga DDS na yan? Kung sa ayaw nila kung si Duterte nga, hindi mapilit yung mga kababayan natin huwag sumama sa mga protesta. Ikaw pa, sasabihin mo sumama kayo dito. Kung hindi, wala kayong kwenta. Kung hindi ka man, mabuti na lang. Hindi ka magiging senadora. Ngayon pala, pinapakita mo na yung kabubuhan mo. Kabaligtaran kayo ni Gadon. Natawagan natin si Gadon. O Pinoy, tumahimik ka na. Nauubos na yung buhok mo sa katangahan. Diktador, ha? Diktador pala, martial law pala, ha? Wag ko kayong bibitiw bayan, ha? Tika muna, good morning muna, Jonathan So. Ng JC Premier at lahat ng kanyang ka-JCs, good morning din. Sa mga driver at konduktor ng Partas Super Deluxe Bus Line, biyaheng Tiplex Pusurubyo. Magandang umaga din sa mga Dominion Bus Liner at magandang umaga. Walang biyahe kagabi. Ang Batasan Bus Line. Pasensya na rin. Anyway, time now, 10:18 ng umaga. Diyan lamang ho kayo, bayan. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Walang katulad. Iba sa iba. Yo, paano hindi ka mabubwisit niyan? Anniversary. Binabaligtad na nila yung diwa ng EDSA. Ang EDSA is freedom, democracy. Kasabihin na, wala na demokrasya. Ano walang demokrasya? Ang dami mga telebisyon, mga ABS, mga Inquirer, Rappler, tira ng tira sa Pangulo. Wala bang demokrasya yan? O, kung ano-ano sinasabi na, diktador, mamatay tao, bla bla bla, this and that. O. Kayo bayan ang humusga. Di ba? Na alam mo naman ninyo, nababasa ninyo, napapanood ninyo. O. Kalayaan, walang kalayaan. Di sana kung walang kalayaan, yung mga nagrarally na yan, pinagbabaril na yan. Yung mga nagrarally sa mga zona, di wala na sana yan. Mga bayan muna, lahat, mga makabayan block. Oh. Sasabihin ninyong walang
Wala ng kalayaan, wala ng demokrasya. Ang sabihin niyo mga dilawan, Pinoy, ikaw nangunguna ka sa katarantaduhan. Ginagamit niyo yung people power, yung EDSA revolution na yan. Kaya wala nang sumasama dyan na matino. Lahat na lang sumasama dyan mga dilawan. Nasuka pa ako nung makita ko si Maria Lourdes Sereno. Ano ginagawa doon ng gaga na yun? Oh, sinong gaga na sumama dyan? Ginawa na ninyong pampolitika yan, people power na yan, people power, people power. Tapos pareho salita kayo ng salita, wala naman kayong nagawa. Nung panahon ninyo, ilang taong kayo nandyan? Nanay mo, 6 years. Fidel Ramos, another 6 years, 12. Ikaw, another 6 years, 18. May nangyari ba sa bayan? Wala, di ba? Oh. Ito ngayon sinasabi niyong lintik na diktador na pangulo, pero ang daming mga nagawa. Mahimik na kayo, pagsisampalin kayo mga bunganga niyo, mga... Live ba ito? Pero wala naman tayo sa radyo, di ba? Pagsisampalin ko, bunganga niyo, putang ina niyo. Puro kayo, Pinoy, kalbuhin ko na, ubusin ko na yung... Meron ka ba ang tawag ng pang-shave sa ulo? Shaver, gagamitan kayo. Bumili ka nga amang doon sa Divisoria mamaya. Pag nakita ka, kalbuhin ko na yung ulo mo para walang natira eh. Puro kay katarantaduhan. EDSA people power, EDSA ginagamit nyo sa kagaguhan ninyo. Walang kalayaan, walang demokrasya. Ano walang kalayaan? Walang demokrasya. Oh. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, tinitira si Duterte sa mga TV ng mga dilawan. Diaryo, Inquirer, Rappler, radyo. Sasabihin nyo walang kalayaan, walang karapatan. Anong walang kalayaan? Wala ng demokrasya. Anong walang demokrasya? Ano kayo, bulag? Hindi, supporter ako ni Duterte, pero hindi ako diehard supporter. Pero sinasabi ko lamang, buksan ninyo mga dilawan ang mga mata ninyo. Dahil mali yung tinuturo sa inyo dyan, mali yung mga speaker ninyo na tira ng tira, salita ng salita, ngak-ngak ng ngak-ngak ang mga demonyo na wala namang katotohanan. Ala ng demokrasya, ala ng kalayaan. Ulol. Kung wala ng kalayaan, wala ng rally. Kung wala ng demokrasya, sarado ng ABS ulit, sarado na ang mga Inquirer, sarado ng Rappler. Kaya lang kasi ninyo uto-utuin yung mga maliliit na kababayan natin, yung mga kulang sa dunong, kulang sa pinag-aralan. Pero yung mga may pinag-aralan, hindi na naniniwala sa inyo. Tirada ninyo. Nakakahiya kayo. Diyos ko pa, kahit kayo mga nasa media dyan. Anak ng baka. Puro kayo katarantaduhan, puro kayo kalukuhan, puro kayo kasinungalingan. Ala na kayong ginawan tama. Gagamitin, buwabalik na raw tayo sa martial law. Buwabalik na siya. Wag na raw, wag, sabi ni Pinoy, wag nating hayaan na bumalik tayo sa nakaraan. Nasa sa inyo yan kung gusto niyo tayong bumalik sa nakaraang martial law at diktadorya.